Dumaan si Canole sa bahay ni Badillo dahil ito'y nanggaling sa matinding laban. Naalala niya kasi na hindi masyadong malayo ang bahay doon ni Badillo, kahit na sabihin na napakadelikado ng kanyang pinuntahan, pero hindi siya humingi roon ng tulong. Tao po. Magandang gabi. Sino yan? Canole. Ikaw pala. Halika. Mabuti naman at naalala mo kung dalawin. Pasensya ka na, Badillo. Medyo alam mo na. O kaya nga muntik na tuloy ako magtampo sa'yo. Bueno, tuloy ka. Salamat. Mukhang nadumihan yata yung sandong puti natin. Galing kayata sa laban. Parang ganun na nga. Kamusta ka na? Eto. Patuloy ang pagbabagong buhay. Canole. Ikaw? Ayos lang din naman. Siya. Tama-tama at nakaluto na ang asawa ko. Kumain na tayo. Sige. Tama-tama at isang linggo na akong hindi kumakain. Magandang gabi ho, misis. Magandang gabi rin po, Manong Nole. Mabuti naman po at napasyal kayo rito sa bahay. Opo. Kasi galing ako dyan sa kabilang probinsya. Ganun ho ba? Sige po, kumain na po tayo. O ba? Pagkatapos nilang kumain, nagyayapa si Badillo na uminom ng tuba. Canole, uminom muna tayo. Kailan ka ba uuwi? Ngayon na sana. Ganun? Kabilis naman. Hindi ba pwedeng bukas na? Tama-tama at bumili pa naman ako ng tuba. Sige, nandyan na yan Tara, pagsaluhan na natin. Pinagsaluhan nila ang alak at nabalik sila sa usapan sa nakaraan. Alam mo, Canole, magmula nang na-corner mo ako noon, mahigit kalahating dekada na nakakalipas. Matagal ko nang iwinaksi sa aking sarili ang mga dati kong gawain. Alam mo, tama ka. Kaya labis ako nagsisisi. Ano ka ba, Badillo? Ayos lang yun. Si Mora, kamusta na siya? Ayun. Tuloy na rin nagbagong buhay. Tsaka alam mo ba, nagkaroon pa ng asawa yun. Talaga? Mainam naman kung ganun. Siya nga pala. Ano yun? Bukas na maga-magi sisibat na ako. Naalala ko, pitasin na pala yung mga gulay ko roon. Sige, ikaw ang bahala. Hindi pa man sumisikat ang araw, umalis na si Canole sa bahay ni Badillo. Medyo matagal din ang biyahe bago siya makauwi. Pagdating niya roon, nakita niyang merong taong namimitas sa kanyang gulayan. Nilapitan niya ito at dito niya nakilala na ang mensahero niya pala ang naroroon. Dami talagang gulay dito ni Bossing! Hoy! Bossing! Nakauwi ka na pala. Pasensya ka na, namimitas ako ng gulay mo. Ipagluluto sana kita. Ganun ba? Tama-tama pala Halika, pasok tayo sa loob. Di ako makalapit dyan kasi yung bantay mo Naku, di ka na nasanay dyan. Tara. Sa kabilang banda, natutuwa naman si Badillo sa pagdalaw sa kanya ni Canole. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. May kasama pa yun na malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat.
Hoy Badilyo, yung mga kambing natin, di mo pa naisisilong. Oo nga. Teka sandali lang. Lumakad si Badilyo papunta sa likod dahil doon nakatali ang kanyang mga alaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong nadapa. Tapos nasapo siya ng isang matandang babae na nakasuot ng purong itim. Kasabay sa pagsapo sa kanya noon, ang pagtarak ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Wika ni Badilyo. Sa totoo lang, kung simpleng kutsilyo at kung simpleng tao lang ang gagawa nun, hinding-hindi siya masasaktan at mas lalong hindi siya tatablan dahil si Badilyo ay mataas na uri ng bangkilan. Badilyo, magmula ngayon, susunod ka sa aking ipinag-uutos. Bulagta si Badilyo matapos sabihin yun ng matandang babae. Ano bang nangyari sa akin? Ano bang nangyari sa akin? Pumasok siya sa bahay at kinakausap siya ng kanyang asawa, pero tila ba walang naririnig si Badilyo. Kahit basang-basa siya noon ng ulan, agad na lang siyang natulog na para bang walang pakialam. Sa gabing pagtulog ni Badilyo, dito siya unti-unting nagbago. Dahil kinabukasan, hindi na kilala ni Badilyo ang kanyang asawa at anak. Lumakad ito papalayo, bit-bit ang kanyang mga importanteng gamit, at nagpunta ito sa pusod ng kagubatan. Makalipas ang buong maghapon, nandoon lang siya at nakaupo. Maya-maya pa, si Mora ay dumarating. Hay nako! Ano ba naman to, Matan? Nasaan ka na ba kasi? Hoy! Ano ba to, Matan? Ano tong mensahe mo sa akin na magkita tayo rito sa lugar na ito? Hoy Mora, baka ikaw ang nagpadala sa akin ng mensahe. Hindi ako. Nananahimik ako sa bahay. Tapos padadalan mo ko ng mensahe. Sasabihin mo sa akin na magkita tayo dito sa lugar na ito. Hoy Matan, wala akong kinalaman dyan sa sinasabi mo. Ikaw ang nagpadala sa akin ng mensahe. Alam mo ba? Nang marinig ko yung mensahe mo, kasalukuyang kaming naglalabing-labing ng asawa ko. Panira ka talaga ng moment, ano? Kung hindi ka ang nagpadala sa akin ng mensahe, sino? Hindi nga ako, Matan. Ikaw. Ikaw? 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 Huwag na kayo magtalo dyan. Ha? Badilyo? Badilyo? Nandito ka rin? Oo. Ako ang nagpadala ng mensahe sa inyong dalawa. Ikaw naman pala sala rin eh. Ba't nagpapakilala kang si Matan? Kaya nga Badilyo, may nagpadala rin sa akin ng mensahe at nagpapakilalang si Mora. Tama na yan. Nais kong ipaalam sa inyong dalawa na meron tayong importanteng gagawin. Alam kong matagal nyo nang gustong mangyari ang mga bagay na ito. Ano ba yung Badilyo? Ano bang ibig mong sabihin? Bago ko simulan, nais kong ipainom muna sa inyo ang tuba na hinanda ko bilang pagpapatunay na tinanggap nyo ang aking inaalok. Sige,
Tagay! Nang tumagay si Mora at si Matan, bigla na lang nawala sila sa kanyang sarili. Pero ang kinikilos nila ay nakikita pa nila. Ganito mga kasama, hindi ba't tayong tatlo ay binago ng pagkakataon at ng isang tao? Ngayon, meron na tayong pagkakataon. Meron na. Gaganti na tayo sa taong may gawa sa atin nito. Anong ibig mong sabihin, Badilyo? Ha? Ang ibig kong sabihin, papatayin natin si Nolesto. Nagpalakpakan pa yung dalawa nang sabihin yon ni Badilyo. Hindi nila alam na silang tatlo ay kontrolado ng matandang babae na may tangan-tangan na isa sa mataas na uri ng halamang marosan. Tuwang-tuwa ang matandang babae na yon habang pinagmamasda ng tatlo na animoy wala sa sariling katinuan. Simula nung araw na yon, hindi na umuwi ang tatlo sa kanilang pamilya. Tapos nagpadala sila ng mensahe kay Kanole na kailangan nila ng tulong dahil sila'y inaatake ng hindi maipaliwanag na nilalang. At ayon pa sa mensahe ng tatlo, labis na napakadelikado ng nilalang na yon at isa pa, ayaw nilang bumalik sa dating buhay. Kaya't kinakailangan ng tulong ni Kanole para doon. Isang linggo ang nakalilipas. Nandun pa rin ang tatlo na yon sa kanilang pinagkukutaan. Napansin nilang simula nang magpadala sila ng mensahe kay Kanole gamit ang hangin, hindi pa ito dumarating. Kung baguhin kaya natin ang gagawin natin, Badilyo? Palagay ko, nararamdaman ng taong yon kung ano talaga ang balak natin. Kaya nga, Badilyo, baguhin natin ang strategy. Ako magpapadala sa kanya ng mensahe. Sasabihin ko sa kanya na pati ang ating mga pamilya ay dinadamay na ng nilalang. Sige, gawin mo yan, Mora. Nagpadala si Mora ng mensahe kay Kanole at agad niya itong natanggap. Sa totoo lang, yung unang pagpapadala nila ng mensahe ay narinig na ni Kanole. Kaya lang hindi sila agad napuntahan dahil mas marami pang nauna sa kanila na humingi ng tulong na mula din sa kanyang mga kapanalig. Makalipas ang 2 araw, nariyan na si Kanole dahil nga sa ikinatuwiran ni Mora sa kanyang mensahe na pati pamilya ay idinadamay. Ngayon, umuwi na sila sa kani-kanilang mga asawa. Oh, Mora, ano nangyari sa pamilya mo? Kanole, hindi ko maintindihan. Di ba, mga nagbagong buhay na kami? Bakit kailangan sapitin ng pamilya namin ng mga ganito? Bakit ba kasi? Kanole, merong kakaibang nilalang ang gumagambala sa akin. Pati na rin kay Badilyo. At kay Matan. Ganun ba? Ipatawag mo sila. Magkita-kita tayo ngayon. Sige. Agad na ipinatawag ni Mora si Matan at si Badilyo. At nagkita-kita sila sa dating lugar. At kasama nun si Kanole. Badilyo, Matan, mabuti naman at nakarating kayo sa takdang oras. Kanole, ikaw lang naman itong hindi namamansin sa amin.
Halos magdadalawang linggo na nang humingi kami ng tulong sa'yo. Pero bakit ngayon ka lang nakarating? Alam mo ba, Kanole? Ginugulo kami ng kakaibang nilalang. Hindi namin siya mapigilan. Yung isa sa anak ko, natangay na ng nilalang na yun. Teka, sandali lang, Matan. Sa tono ng pananalita mo parang sinisisi mo ko eh. At bakit hindi ba ganon? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana matatangay ng nilalang ngayon ang anak ko. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Ang ibig kong sabihin, Kanole, kung agad kang dumating, edi sana napigilan pa nilalang na yun. Hindi ba, Badilyo? Hindi ba, Mora? Siya nga naman, Kanole. Hindi kasi namin magawa manlaban. Iba yung lakas niya eh. Pasalamat na nga lang ako at ang pamilya ko dahil kahit paano, naitatago ko pa sila. Teka. Parang ang labo nyo naman eh. Lahat kayo, merong sari-sariling abilidad. Bakit hindi nyo ginamit? Bakit di nyo yung ginamit para protektahan ang inyong pamilya? Protektahan? Hindi ba ikaw na nga nagsabi? Na huwag kaming lalaban para tuloy kaming magbagong buhay. Mora, wala akong sinasabing ganun. Kung kinakailangan na lumabang kayo para sa sarili nyong kaligtasan, gawin nyo. Pero tapos na yon, Kanole. Kalimutan na natin yon. Ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin kung paano natin mapapatay ang gumugulo sa amin. Ngayon nandirito ka na. Siguro naman, Kanole, hindi mo kami tatanggihan. Oo naman, Badilyo. Bakit ko naman kayo tatanggihan? Salamat naman kung ganoon. Kinabukasan, gumawa ng paraan yung tatlo upang i-frame up si Kanole. Gumamit pa sila ng isang bata para sabihin doon nila nakikitang naglalagi ang isang nakakatakot na nilalang na nanggugulo sa kanila. Sigurado ka ba dyan, bata? Opo, Kuya Badilyo. Yung nanggugulo po rito sa inyo, nakikita ko po talaga. Bata? Sino siya? Isang lalaking nakakatakot po. Teka, Badilyo, kalahi mo ba to? Oo. Anak din siya ng bangkilan. Sige, makakaalis ka na. Ganito ang mangyayari. Pupunta ako sa lugar na yun. Ha? Bakit ikaw lang? Paano naman kami? At anong magiging papel namin? Dito na lang ba kami? Mag-aantay na lang ba kami ng kamatayan mo? Ano ka mo, Badilyo? Mag-aantay ng kamatayan? At sinong tao gagawa nun sa akin? Sino? Aba, mali namin. Basta, dito na lang kayo, ha? Antayin niyo ako. Sige. Tatalima kami sa iyong ipinag-uutos. Nang lumakad si Kanole, naghagalpakan sa tawa yung tatlo. Alam kasi nilang yung tutunguhin ni Kanole ay pinamumugaran ng mga rebelde. Mahina rin pala ulo mo, Nole. Hindi ka nagbabasa ng isipan namin. Badilyo, Matan, sa pagkakataon na ito, aasa akong katapusan na ni Nolesto. Huwag kayo masyadong kampante. At bakit naman, Matan? Bakit? Alam naman natin sa ating mga sarili na ang taong yan ay hindi basta namamatay. Maaring hindi siya makakaiwas sa pang-aatake ng mga rebelde, pero hindi natin sigurado kung talaga bang matutuluyan siya dyan. Siguro, mas makakabuti pa kung susunod tayo sa kanya. At kapag nakita nating groggy na mga rebelde, dito tayo sabay-sabay na mag-orasyon
upang mapatigas natin ang katawan ni Nole. Tama ka roon. Magandang ideya ang sinasabi mo, Matan. Habang binabaybay ni Kanole ang masusukal na bahagi ng lugar na yon, kanyang naramdaman na may mga nagmamasid sa kanya. Pero hindi sila mga kakaiba, bagkos mga normal na tao rin. Mga kaibigan, nais ko lang makiraan sa inyo. Oo, hindi ko kayo nakikita dahil mga nagkukubli kayo sa kasukalan. Pero nararamdaman ko kayo, mga kaibigan. Ako nga pala si Nole. Meron akong importanteng pupuntahan. Hindi ako pumunta rito para lang kusang magpakamatay. Mga kaibigan, maaari bang paraanin niyo ako? Matapos sabihin yon ni Kanole, yung mga nagmamasid sa paligid ay nagsigsiharang sa daan. Bukod pa roon, sa kaliwa, sa kanan at sa likod, may mga lalaking may mga bit-bit na baril. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ako si Nole. Isa akong albularyo. Meron akong importanteng lakad dito sa lugar ninyo. Sinong nagsabi sa iyo na pumasok ka rito? Wala. Kung gano'n, nararapat lang din kay patawan ng parusang kamatayan. Bigla na lang pinagbabaril si Kanole ng mga ito. Pero hindi siya pinatamaan. Napadapa siya, tapos sinabi ng mga yun na kailangan niyang humalik sa lupa. Nung una ayaw sumunod ni Kanole, pero nang muli siyang tutukan ng baril ng mga ito habang siya'y nakadapa, dito ay ginawa niya ang ipinag-uutos ng mga rebelde. Humalik siya sa lupa habang nagtatawanan ang mga lalaki. At natigil lang ang mga yun nang dumating ang pinaka-commander. Anong ibig sabihin nito? Ha? Commander, nagkakatuwaan lang po kami. Nagkakatuwaan? Ha? Anong ginagawa ninyo sa tao? Pinahahalik ninyo sa lupa? Ganyan ba ang gawain ng mga nabibilang sa kilusan? Tumayo ka dyan. Tayo! Salamat ho, Commander. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Isa ho kong albularyo. Hindi po ako pumunta rito para tiktikan kayo at makipagpatayan. Nagpunta po ako rito dahil meron akong huhulihin na tao. Isa ka bang militar? Hindi ho. Mukha lang po, pero hindi po talaga. Bilib ako sa tapang mo, bata. Kakaiba ka. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Lumakad ka na. Dalian mo. Oo. Paglayo ni Kanole ay hinabol siya ng mga bala. Ramdam nito yung pagtama sa likod, pero hindi niya yon masyadong ininda. Nang makalayo na siya sa pugad ng mga ito, tsaka pa lang siya nagkubli. Mga taong yun, talagang napakahirap pagkatiwalaan. Wala silang kaalam-alam na ang lugar na ito ay maaaring kontrolado ng kalaban namin. Sa bagay, ang iniisip lang nila, makapatay ng kalaban. Babalikan ko kayo. May araw din kayo. Makalipas pa ang kalahating oras, narating na ni Kanole ang lugar na kanyang pupuntahan. Sa unang tingin, aakalain mong walang katao-tao dahil sa napakatahimik at sadyang wala man lang gumagalaw.
Nandito ako. Bakit mo ginugulo ang aking mga kapanalig na bangkilan? Bakit? Matapos niyang sabihin yun, yung puno sa bandang kanan ay para bang umaga. Tapos may bumaba roon na isang napakalaking mama na kung susumahin ay hanggang bewang lang si Kanole. Ikaw? Ikaw ang nanggugulo sa mga kapanalig kong bangkilan? Kapre? Isa kang kapre. Imposibleng kaya mong takutin ang mga kapanalig kong bangkilan. Sumagot ka. Aantayin ko ang kasagutan. Para sabihin ko sa'yo, wala akong kinalaman sa pinagsasasabi mo. Ano? Wala kang kinalaman? Wala akong alam dyan. Napatingin si Kanole sa malayo at dito niya naisip na mukhang may mali sa nangyayari. Humingi siya ng patawad sa kapreng nakatira sa malaking puno. Madali siyang nagtatakbo at muli niyang dinaanan ang kuta ng mga rebelde. Nang muli siyang makita ng mga ito, natuwa sila at pinagbabaril na naman si Kanole. Nang makadaan naman siya sa kuta ng mga rebelde, madalian siyang umuwi at sinabi sa mga yun na hindi ang nakatira doon ang nanggugulo sa kanila. Kanole, Siguro mas makakabuti kung hindi tayo dito mag-uusap-usap. Lumayo tayo ng kaunti. Sumunod naman si Kanole sa sinasabi ni Matan. Dahil sa lugar na kanilang pupuntahan ay naroroon din daw si Mora at si Badilyo. Sigurado ka na ito yung tamang lugar na pupuntahan natin, ha, Matan? oo, ito na nga yun. Nakita nila si Badilyo at si Mora na nandoon nakatayo. Buti naman at nakarating ka ng buhay. Bakit naman hindi, Badilyo? At sino namang gagawa sa akin nun? Pagkatapos tumawa ni Badilyo, nakitawan na rin yung dalawa. Hanggang sa sinabi ni Kanole na alam niya ang katotohanan. At alam din niya na sa pagpunta niya sa lugar na yun ay may nakamasid na agorang. Sa totoo lang, nagkukunwari lang siya para hindi makahalata ang agorang na nagmamasid sa kanya. Nagulat pa nga yung tatlo nang sabihin niyon ni Kanole, at ang mas matindi, itinatanggi pa nila ito. Badilyo, Mora, Matan, alam kong naglalaban ang inyong mga isipan. Alam kong hindi nyo sariling kagustuhan ang ginagawa ninyo dahil kayo ay kinukontrol ng agorang. Hindi ba? Lumingon si Kanole sa bandang kanan ng itaas na puno dahil alam niyang doon nakatayo ang matandang agorang. Agorang, kahit na madilim, kitang-kita kita. Kaya huwag kang umasta na invisible. Bigla yon tumalon sa kanilang harapan at yung tatlong magkakaibigan ay nawalan ng malay. Magaling, agorang. Pinaplano mo talaga ang pagpatay sa akin? Dito pa sa Mindanao? Planado ang lahat ng ito, Nolesto. Dahil gusto kong idilig ang dugo mo sa lupain ng Mindanao.
Bakit Agorang? Kinakampihan ka ba ng mga tao rito? Kung alam mo lang kung gaano kanila itinatakwil, baka mahiya ka. Pati yung 3 magkakaibigan na nananahimik, dinadamay mo pa. Akala mo ba hindi ko alam na ginamitan mo sila ng halamang marosan? Nakikita ko rin sa kanilang pagkatao na pilit nilang nilalabanan ang sitwasyon nila ngayon. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Agorang. Hinding-hindi matatalo ng iyong halamang marosan ang tangan-tangan kong halamang Javier. Hinahamon kita, Agorang. Huwag kang magtago sa kulay itim mong sarong. Ganun ba? Mga alagad ko, bumangon kayo. Ito na ang inyong pagkakataon. Patayin nyo na si Nolesto. Bumangon si Matan, si Mora at si Badillo na parang wala sa sariling katinuan. Pagbangon nila, nilabas nila ang totoo kung sino ba sila at kung ano ba talaga ang nakakatakot na itsura ng bangkilan. Hindi na nagulat si Canole sa itsura ng mga ito dahil nang makorner niya ang mga yun, ganon na ganon din ang itsura nila. Humanda ka sa akin, Nolesto. Papatayin kita! Wika ni Badillo. Nole, matagal kong inantay ang pagkakataon na ito. Kung inaakala mong nakalimutan ko na ang kasalanan mo sa akin, pues nagkakamali ka. Sa 3 yon, ang unang sumugod ay si Matan. Iba rin ang kanyang anyo at sadyang nakakatakot. Si Matan ang bukod tanging may tangan-tangan sa kanila na isang samurai na parabang gawa sa matitibay na batong itim. Yun ang ginamit niyang pangsalakay kay Canole, pero sinasapo lang ito ng kanyang kaliwang palad. At nang maagaw ni Canole ang samurai ni Matan, agad siya nitong hinalipaw, kaya't nasugatan ang braso ni Matan. Tulungan mo ako, Batilyo. Tulungan mo ako. Wika ni Matan nang masugatan siya ng sarili niyang sandata. O kayong dalawa, ano pang tinatayo-tayo dyan? Ang hirap kasi sa inyo. Masyado kayong nagpakulong sa galit sa akin. Kaya yan, madali kayong napapasok ng Agorang. Ano pang inaantay nyo? Ilabas nyo na mga galit ninyo sa akin. Lapit! Unang sumugod si Mora. Nilabas din niya ang lahat ng meron siya. Pero katulad lang din ng dati, sinusugatan lang sila ni Canole at pinababagsak. Wala kasi siyang plano na patayin ang 3 bangkilan. Ikaw, Badilyo, halika, sumugod ka na rin. Pagsugod sa kanya ni Badillo, ginamitan siya nito ng matinding pandaraya. Dahil sa gabi ng mga oras na yun, ginagamit ni Badillo ang dilim upang siya'y makapagkuble. Badillo, alam kong yan ang specialty mo. Hindi mo man yan nagamit dati nang na-corner ko kayo. Pues, alam ko yan at basang-basa ko ang iyong isipan. Si Badillo ay nagpapaikot-ikot sa mga malalaking puno sa pag-aakalang hindi siya napapansin ni Canole. At nang nakakuha ito ng pagkakataon, nagmula siya sa likuran at dinamba niya si Canole, pero bigla itong humarap, dahilan kung bakit natusok ang katawan ni Badillo. Badilyo, hindi ko sinasadya.
Matan, sabihin mo nga sa akin, ano bang kayang gawin na tong sandata mo na to? Mamamatay na si Batilyo. Mamamatay na siya. Sa pagkakataon na yon, nagkamali si Kanole. Hindi kasi niya natantya ang pagtusok sa katawan ni Badilyo. Pero kung sarili niya itong gamit, nakakatiyak siya na hindi mamamatay si Badilyo sa pamamagitan nun. Binitiwan ni Kanole ang sandata ni Matan, tapos hinarap ang Agorang. Hanga talaga ako sa iyo, Agorang. Iba ka. Gagamit ka pa ng aking mga kaibigan para sa sarili mong kagustuhan? Matanong ko lang, pang-ilan ka na sa mga Agorang na nagtangka sa aking buhay? Hindi ko alam. Basta't lahat ng lahi ng Agorang ay matindi ang galit sa iyo. Simula ito sa aming ninuno. At wag mo asahan, Nole, na hanggang sa katapusan ng iyong buhay ay titigilan ka ng mga Agorang. Nagkakamali ka roon. Ganun ba? Hindi naman ako maasi. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Gamitin mo na yung halamang marosan mo. Yan lang naman ang sandata mo, di ba? Hindi ba? Ikinagulat ni Kanole dahil sa kanyang paa ay may kumapit na mga baging. Hanggang sa unti-unti yun pumapalupot sa buo niyang katawan. Ano, Nolesto? Ano? Kaya mo pa? Pakadaya mo, Agorang. Sobra ka ng kadayaan. Dahil sa nabalutan siya ng mga baging, hindi tuloy siya makagalaw. Lumapit sa kanya ang Agorang at yung napakatulis nitong kuko ay itinatarak sa kanyang noo. Gusto kasing mangyari ng Agorang, tanggalan si Kanole ng pag-iisip para nang sa ganon makuha niya ito nang walang kahirap-hirap at kanilang aalilain sa kanilang pinagtataguan sa bahaging napakadilim. Ang lugar kasi ng Agorang na yon ay walang araw, puro lang gabi. Merong buwan at walang bituin. Ganon ang pagkakalarawan ni Kanole sa sariling lugar ng Agorang. Kung isang simpleng baging lang ang babalot sa katawan ni Kanole ay kayang-kaya niya itong putulin sa pamamagitan ng paghinga. Pero hindi ito isang simpleng baging dahil ang baging na yon ay ugat ng halamang marosan. Ganun pa man, nakikita at nararamdaman ni Kanole ang nangyayari sa paligid. Yung tatlong magkakaibigan na bangkilan ay tinuluyan na patayin ng Agorang. Tapos na ang kailangan ko sa inyo. Dapat lang kayong patayin. Agorang! Napakasama mo. Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Pinatay ko na silang tatlo. Hindi mo ba minsan naiisip na pinakinabangan mo sila? Bakit di mo na lang sila hinayaan? May nag-aantay sa kanila na pamilya. Kinonsyensya mo pa ako, Nolesto? Sino ba naman ako para makonsyensya? Sa bagay, hindi ka nga pala basta tao. Ikaw yung klase ng tao na kulay itim ang buto. Sa sobrang kasamaan mo, kulang na lang natubuan ka ng sungay. Tila ba nainis ang Agorang sa sinasabi ni Kanole, kaya't binitbit siya noon. Ang pakiramdam ni Kanole ay para ba silang dumadaan sa hangin na nagpapaikot-ikot. Makalipas lang ang 1 minuto, bumagsak sila sa ibang lugar. At dito, nakita niya ang lugar ng Agorang na tunay nga namang walang araw, kung hindi puro gabi lang.
Maligayang pagdating sa mundo ng mga agorang. Ito ang... Ako pa lang naman ang isa sa agorang na nagtagumpay na dalhin ka rito. Kung inaakala mo, Nole, natatalab dito ang iyong abilidad, pues nagkakamali ka. Ganon? Bakit? Ano ba to? Nandirito ka sa aming mundo. Alam ko, pero hindi ka katulad ng nakatira sa ilalim na anumang oras ay kayang baguhin ang lugar. Hindi mo ko kayang dagtangin, agorang. Ano? Anong dagtangin ang sinasabi mo? Huwag mo na akong gawing ignorante. Hindi ako natatakot sa'yo. Ipinakita ni Kanole na kahit sa sariling lugar ng mga agorang, gagana pa rin ang kanyang abilidad. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay gagana ang mga mutyang nakabaon sa kanyang katawan. Nalaman niyang walang bisa ang mga mutya ni Kanole nang patamaan siya ng mga bato ng mga agorang. Ramdam na ramdam niya yung sakit na nanunuot sa loob ng kanyang katawan. Agorang, napakasama mo. Ano na, Nolesto? Tawagin mo na mga gabay mo. Yun ay kung mahahanap nila ang aming lugar. Ano? Hindi tumatalab ang mga mutya mo sa katawan? Masakit ba, Nolesto? Oo, masakit. Pero wag kang papakakampante. Tamang hindi gumagana ang mga mutya ko sa katawan. Pero baka nakakalimutan mo. Meron pa akong gintong birhen. Ano? Gulat na gulat ang agorang nang sabihin yun ni Kanole. Sa totoo lang, ang gintong birhen na kanyang tangan-tangan ay napakadalang niyang gamitin at ilalabas niya lang ito pag ganon na ang sitwasyon. Nang ilabas yun ni Kanole, tila ba nasilaw ang agorang, kaya ito tumalikod. Tumingin ka rito. Ano? Hindi mo kayang tumingin? Kasi ito lang ang nagsisilbing liwanag dito sa lugar mo? Ano na, agorang? Tawagin mo na mga kapwa mo matatanda at pagsasama-samahin ko na kayo. Hindi naramdaman ni Kanole na yung mga kapwa pala nito, agorang, ay kanina pa nakamasid. Napansin niya lang na nandoon ang mga yon nang sila'y mga magpulasan sa gilid. Ano na, mga agorang? Pag nag-iisa yung agorang na pinadala nyo sa amin, sobra ng katapangan. Eh bakit dito ngayon sa sarili nyong lugar? Bakit hindi nyo ko gawan ng gusto nyo? Nagtakbuhan pa nga ang mga matatandang agorang na nasa gilid ng puno at yung pinakamalapit sa kanya ay nabuwala. Tinadyakan kasi siya ni Kanole at siya yung agorang na nagdala sa kanya roon. Ano na? Ano? Wala ka naman palang kayang gawin eh. Partida. Nandito kayo. At ako. Sa sarili niyong lugar. Itago mo na yan, Nolesto. Itago mo na yan. Meron tayong pag-uusapan. Kahit sabihin na natatakot ang mga agurang sa gintong birhen na tangan-tangan ni Kanole, hindi niya ngayon maisip kung saan ba ang labasan. O sige, mag-usap tayo ng masinsinan. Kaya siya pumayag sa ganong setup dahil gusto niyang malaman kung saan ba ang lagusan sa lugar na yon. 4 na mga matatandang agorang ang humarap sa kanya. Hindi pala lahat ng agorang ay purong babae. Meron din palang matandang lalaki at meron ding sobrang tanda. At nagpakilala sa kanya yon na ang edad nito ay mahigit 2,000 taon. Ano?
2,000 taon ka na? Sabagay. Isa ka nga palang agorang. Kung hindi ako nagkakamali, halos lahat ng istorya sa aming lugar ay alam mo na. Nais ko lang sabihin sa'yo, Nole, na isa ka sa nagbigay ng malaking tinik sa aming lalamunan. Nole, nang aming madiskubre ang kakayanan ng halamang marosan ay ginamit na namin ito para ikaw ay aming matikla. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginagawa mong pagpatay sa aming mga kalahing marosan? Teka lang, Tatang. Hindi ko naman gagawin yun kung hindi kayo nauna. Nole, makinig ka sa akin. Kung tutuusin, hindi naman kami kalaban. Hindi kami yung klase ng mga agorang na nabubuhay na sadyang pumapatay. Hindi kami kalaban. At kung gusto mong mahanap ang tunay na kalaban, pumikit ka lang. Pumikit ka at gamitin mo ang iyong mga gabay para imulat ng iyong mga gabay ang tunay na kalaban ng mundo na nakatira sa kadiliman. Ha? O ano, Nolesto? Ngayon, naintindihan mo na ba? Sa pagkakataon na yun, napaisip si Kanole. Sabagay, matagal niya nang alamang ganong senaryo. Hindi naman din kasi maiiwasan na kalabanin ni Kanole ang mga agorang dahil sa gumagawa rin ng hindi tama ang mga ito, lalo na't pag napunta ang mga ito sa kanyang lugar. Naiintindihan ko po kayo. Pero hindi niyo ako masisisi. Ano gusto niyo mangyari? Pababayaan ko na lang ang sarili ko na patayin niyo at ang mga kasamahan ko? Nole, uulitin ko pa sa iyo ng isang beses. Hindi kami ang mga kalaban. Ang kalaban ay nakapaloob sa kadiliman na itinapon sa kalangitan. Alam ko po yun. Kaibigan, ano nang mangyayari ngayon? Dahil sa sinasabi mong hindi naman pala ako ang kalaban nyo. Maaari bang ituro mo na sa akin ang daan papalabas dito? Siya nga pala. Itong isang agorang na to, pinatay niya yung 3 bangkilan matapos niyang pakinabangan. Alam niyo ho ba yun? Hindi ko yun alam. Pero kung ito man ay merong katotohanan, ako mismo ang maggagawad ng parusa sa agorang namin. Bahala na po kayo. Sige ho. Ang pintuan papalabas walang iba kung hindi ang pinakamatandang agorang na halos 2,000 taon na raw ang edad. Ikinagulat ni Kanole dahil nandun na siya sa harapan ng bahay ni Badilyo at nakita niyang maraming tao. Badilyo? Oo, ikaw ito. Mamang Nole, Ano nangyari sa kanya? pinatay po siya. Akala ni Kanole ay hindi naman tinuluyan ng agorang ang pagpatay kay Badilyo, kay Mora at kay Matan. Pinuntahan din ni Kanole ang bahay ng dalawa at kasalukuyan pala silang nakaburol nung mga oras na yon. Dito rin napag-alaman ni Kanole na halos kulang 1 linggo na pala siyang nawawala. Kaya nga't ang lugar na yon ay maihahalin tulad niya sa mga engkanto na kapag pumasok ka ron na yun lang ang damit mo, lalabas ka rin na gano'n ang damit mo pero magkaiba na ang panahon. Hindi mo na umalis si Kanole sa lugar na yon hanggat hindi sila naililibing. At nang mailibing na si Badilyo, humihingi siya ng tawad.
Sinisisi rin kasi ni Canole ang kanyang sarili na maaring isa rin sa sanhi ng kamatayan ni Badillo ang pagkakatarak niya ng sariling gamit ni Matan sa kanyang katawan. Patawarin mo ko, Badillo. Hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Kung paano ko kayo ibabalik sa dati habang may bisa pa yung halamang marosan sa inyong katawan. Pero plano ko nang gawin yun. Inaantay ko lang ang pagkakataon na matalo ko'y agorang. Napakahiwaga ng mundo. Ako kung tutuusin, napakarami kong nalalaman. Pero sa unang pagkakataon, ngayon ko lang nalaman na hindi pala kalaban ng agorang. Tama yung matandang agorang. Tama siya. Ibang klase. Ano pa ho ba ang hindi ko nalalaman? Ipakita niyo po sa akin. Nais ko po itong intindihin. Habang sinasabi yon ni Canole ay nakatingin siya sa bandang itaas. Tapos nakapikit. Ganon pa man, hindi natupad ang planadong pagpatay sa kanya sa Mindanao. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakatatapos na po tayo ng kwento. Sa mga gusto pong bumili dyan ng St. Benedict chime na pwedeng isabit sa inyong pintuan, meron po kami. At sa mga gusto naman pong magbaon ng St. Benedict kapag sila lalakad, meron din po kami. Mag-PM lamang kayo sa aking Viber na 0948-5230-887 at siya nga pala ako'y nananawagan sa 3 pang hindi nakapag-claim ng kanilang premyo. Sana naman mag-PM na po kayo sa akin. Inaantay ko po kayo. At kung hindi nyo naman po i-claim, mag-comment na lang po kayo rito sa ating video at baka ibigay na lang po natin ito sa susunod na palaro natin. Maraming salamat po and good night sa inyong lahat.